Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Banda Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang himala ng Panginoong Kristo sa mga may sakit. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita. Ang paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 8 at talatang 13. Ito po yung mensahe. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin." At sumagot si Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo ayon sa inyong pananalig. Mangyari ang hinihiling ninyo." Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa buong Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaron sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 8, talata 14 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at kinaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae. Inibsan ito ng lagnat. Bumangon at nalingkod sa kanya. Nang gabing yon, dinala ng mga tao kay Jesus ang napakaraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang mga nasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta Isaías. Kinuha niya ang ating kahinaan at binata ang ating karamdaman. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 16, talatang 23 hanggang 24. Ito po yung mensahe. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hiningi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo itatanggap upang malubos ang inyong kagalangan. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo dito sa ating pagbabahagi ng Mabuting Balita dito sa Bible Lights Promotion. Sa ating pong pasalamatan, ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula dito sa tema na ang himala ng Panginoong Jesucristo sa mga may sakit. Yan.
Nais pong ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang inihayag. Dito sa mabuting balita na nais niya po na may pabatid sa atin na tayo ay kanyang kinakahabagan at kanyang ginagabayan na mapagaling ang ating karamdaman. So binibigyan niya tayo ng pagkakataon at ganoon niya kahalaga ang buhay natin sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay alalayan niya na mapagaling ang karamdaman. So nagsugo siya ng mga iba't ibang magpapagaling ng ating karamdaman kagaya ng banal na Panginoon. Yesu Cristo nang isugoy niya ito para tayo ay bigyan ng pagkakataon na maligtas sa mga pagkakasala at pahalagahan ng buhay mula sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman. So, ang Panginoon sa Kristo ay pinigaling niya sa kanyang kapangyarihan, ay pinagkalob sa kanya na Panginoon Diyos ay ginabayan niya ng mapagaling ang karamdaman ng mga tao na lumalapit sa kanya at nanampalataya sa kanya. So, pinapatawad niya yung mga pagkakasala ng bawat isa. At kanyang ipinabatid sa lahat na pwede tayong humiling sa ating banal na Panginoon Diyos at ito ipagkakalob sa atin kagaya ng pagpapagaling ng karamdaman niya. At tayo ay magsisi sa ating mga pagkakasala at hilingin natin yung pagpapagaling ng ating mga karamdaman kung nais natin mapagaling yung ating karamdaman. So, ganyan tayo ginagabayan ng banal na Panginoon. Sa pamamagitan ng itong may paghihimala na ganito na tayo ay mapagaling sa ating karamdaman. Kagaya ng mga sinusugong kagaya ng Panginoon sa Kristo at iba't iba nakapagpapagaling ng karamdaman sa pamamagitan ng mga himala. Mayroong mga tao pinagkalooban yan para makapaghimla kagaya ng Panginoon sa Kristo at kanyang kagaya ng mga apostol at iba't iba pang mga binigyan ng kapangyarihan para makapagpagaling. Aside from that, mayroon din naman tayo medisina. So, ang Panginoon Diyos, nang lalangin niya yung mundo, kasama dyan yung mga herbal o yung ating mga gamot na kinukuha sa iba't ibang mga halaman or mga na kinukuha dito sa mundo para makapagpagaling ng karamdaman. So yan ang ginawa ng Diyos para tayo ay matulungan na makapagpagaling ng karamdaman sa pamamagitan ng ganitong klase ng mga hagamutan. At talaga din siya ng doktor para siyang gumamot sa atin. Gayunman ay kailangan pa rin natin ng pananampalataya para maging mas mahusay ang panggagamot at paggamit ng mga medisina. So tayo ay manampalataya pa rin para lalo tayong mapagaling sa pagbibigay ng pagkakataon at pagpapalaga sa ating buhay. Ngayon, itong mga medisina hindi naman kasi lahat tayo nananampalataya. Kaya itong mga medisina ito yung nagbibigay pagkakataon doon sa mga hindi nananampalataya. Ngayon, lalong-lalo na kung nananampalataya ka at ito ay nagkamali, ay pwede kang manampalataya ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pananalangin ay mapapagaling ka ng ating banal na Panginoon sa iyo pananalangin. Or ikaw ay ipanalangin ka noong ilang mananampalataya, maging kapamilya mo para ikaw ay mapagaling. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, maaari tayong gumaling sa ating faith at kahilingan. Ngayon, mayroon namang kagaya natin nabanggit, kagaya ng Panginoon sa Kristo, mga apostol, may mga binigyan ng kapangyarihan na para makapagpagaling, parang yung sinasabing para mga faith healer. Pero mga mga talagang binigyan ng Espiritu Santo ng kapangyarihan para makapagpagaling. At syempre yung ating medisina. So yun yung ginagawa ng banal na Panginoon para pahalagaan yung ating buhay. From that na kung nagkakasakit ka, binibigyan ka ng pagkakataon na gumaling sa iyong karamdaman. Kasi kung ikaw ay nagkasakit, syempre kapag kahit lagnat lang yan, pwede mauwi sa complications ay madalala yung sakit mo. Pwede maging pneumonia, naging dulot ng mga mula dyan sa ganyang klase ng mga sakit na nauwi sa mabibigat na mga karamdaman kung hindi ito magagamot. Sa pamamagitan ng ganyan na pananampalataya, gabay ng kapangyarihan, or else ikaw ay magamot sa medisina. Yan, kagaya ng Panginoon sa Kristo na pinaghimalaan niya ng iba't ibang paghimala yung mga may sakit na yung lagnat madaling-madali kapag ikaw ay
Sa isang iglap, magaling na, pwede ka ng paglingkuran nung may lagnat lang, di ba? Ganun ka. Samantalang kapag ikaw ay may trangkaso, talaga mahirapan kang tumayo kahit na kagagaling ka pa, na kailangan mo ng ilang araw na pahinga. Pero yung pinagaling na Panginoon sa Kristo, parang binigyan ng sobrang lakas, nakapaglingkod agad sa Kanya, di ba? At napakaraming mga may sakit, hindi lang yun, yung ibang mga talagang mga non-curable, kagaya ng bulag, paralysis, mga ganun mga hindi na nagagamot ay binibigyan ng hima, kagaya ng mga ketong, mga ganyan. Noong mga panahon noon na talagang hawakan niya pa para lang gumaling, di ba? Pero yan mga bagay na mga himala na ginagawa ng Panginoon na yung mga talagang hindi na napapagaling ay kanya napapagaling. May mga ganung mga tao na binigyan ng pagkakataon na makapaghimala. Siyempre, ang Panginoon Kristo ay anak ng Diyos. Siyempre, siya ay nung siya isugo bilang magkatawang tao, siya binigyan ng limitadong kapangyarihan kagaya ng pagbuhay ng mga patay, pagpapagaling. O upang maipakita ang kahalagahan ng buhay at binigyan tayo ng pagkakataon para makaisa sa buhay na walang hanggan. So, ganun tayo minamahal ng Panginoon Diyos yun, na mahalaga yung buhay natin para sa Panginoon Diyos. Kaya yung pagpapagaling ng sakit ay isang malaking pagkakataon na binibigay niya sa atin, tayo ay mapagaling sa ating mga karamdaman. Yan. At tayo ay umiling sa ating Panginoon sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at ipagkakaloob niya yung ating mga kahilingan. Kaya ng yan, mga pagpapagaling ng ating mga karamdaman. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos para tayo ay unang-una, may iwasan tayo magkasakit, siyempre, at hindi magkasakit. At kung tayo magkakamali, at ginawa tayo ng magkakamali ng ibang tao, nagkasakit tayo, manampalataya tayo ng pagpapagaling. Yan. Even though with the help of the medicine, ay kung tayo man ay hindi ganun kalaking pananampalataya para pagalingin agad tayo, or wala tayong mahagilap ng mga faith healer, ay merong kapangyarihan para makapagpagaling. So, sa tulong ng ating medisina, mga doktor, ay mapapagaling tayo with our faith also. Samahan din natin ang pananampalataya. Hindi basta tayo umasa doon sa gamot at doktor. Kasi yung mga doktor pag minsan ay hindi nakapanggagamot ng maayos yan. So, kaya panalangin natin na makagamot na maayos sila. At yung mga medisinang i-reseta sa iyo, swak na swak, talagang gagaling ka. Pag minsan kasi mali. Pag mali, lalala. So, yun. So, kaya panalangin natin na tayo magamot ng gusto at tayo ay mapagaling ng mga sa ganyang pa mga bagay. Lalo na yung mga binibigyan ng pagkakataon ng mga ginanampalataya, sana sila ay mabigyan pa ng lubos na pagkakataon at makapanampalataya pa sila sa kanan ng Panginoon Diyos. Kaya muli, sana ay nagabay na naman kayo ng Bibleized Promotions sa inyong spiritual na pananampalataya at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong spiritual na pananampalataya at maligtas kayo pagdating ng panahon at sa pang-araw-araw na pamumuhay. Wala ganito na mayroon kayong halimbawa kayo nagkaroon ng karamdaman, so manampalataya kayo na lubos, sabihin kayo na kayo mapagaling. Even though with the help of the medicine, kailangan niya pa rin naman ang palataya na lubos para lalo tayong mapagaling at tayo ay medically ma-assist ng maayos ng mga doktor dahil sa maaaring tayo ay tuloy-tuloy sa ating karamdaman. Mayroong mga nakakasakit na kahit gamutin pa ay natutuluyan. So kaya ay mabigat na sakit. So kaya tayo manampalataya na lubos para samahan ng milagro ng banal na Panginoon Diyos yung pagpapagaling sa atin. Or even, hindi na tayo magpagamot pa sa doktor, tayo gumaling na, or maiwasan natin na magkasakit tayo from our pangangalaga ng ating mga sarili na tayo ay gabayan ng Panginoon sa maiwasan ng ating klase ng mga karamdaman. So, yun. So, sana ay patuloy tayong magabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay patuloy natin mahikaya sa pagkalima ng mabuting balita. Yan. At doon sa Interfaith Unity, sana maliwanagan kayo. Kayo ay patuloy tayong magkaisa sa ating Interfaith Unity na mayroon tayong iba't ibang pananampalataya at hindi tayo magkaroon ng mga sigalutan
hindi pagkakaunawaan na uwi doon sa karahasan at paglalabanan na digmaan. Pagkus nakagagabay tayo sa kapayapaan, pagtutulungan, pagkaunawan, pagkakaisa sa bawat pamilya, komunidad, bansa, at buong mundo. Yan. Bawat lahi, lipi, yan. At doon sa CBCP and Vatican Church, tayo ay patuloy na sana maliwanagan kayo, patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na umaasa ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria ng kanyang mga paghihimala mula sa paggabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, at patuloy nating gabayan tayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, at mapagbuklod sila sa pananampalataya sa Panginoon, sa mga mabuting balita at Panginoong Jesucristo. Yan. At sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at patuloy niyong kayo ay patuloy na maglingkod ng mabuting pamamahala, pagpapairalapat sa justisya at karapatang pantao. Sa kayo makikinabang yung inyong mamamayan sa inyong pamamahalang ito, at tatamasahin nila ang mga karapatan nila at mabuting pamumuhay. At higit sa lahat ay mga pananampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, at protektado sila at sila ay magaan makakapanampalataya. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.